Among all the answers, bakit nga ba kumukulog at kumikidlat? Paano dinideliver yung mga package natin? Para saan ang mga water dam? Bakit nauso ang surfing? Saan nga ba nagmula ang tsokolate? The Matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. Let the attack begin. Here we go. Welcome to the real world. Malakas na kulog at matatalim na kidlat. Yan ang hatid ng mga thunderstorm. Saan nga ba galing ang thunderstorms? Nagsisimula yan sa clouds. Puno ng tubig ang mga kalangitan. Invisible nga lang ito kasi nagiging vapor ito. Habang umaangat ang vapor, lumalamig ang air temperature. Nako-condense ng vapors ang dust at debris sa air. At nabubuo ito bilang Mga ulap! pag nainitan yung mga ulap, nalulusaw ang ice particles at pumapatak yung tubig. Kaya umuulan. If below sa freezing point ng tubig ang temperature, nagkakaroon ng snow. Nag-uuntugan yung mga ice crystals doon sa ulap habang lumulutang ito sa langit. Paulit-ulit ang collision ng mga ice crystal at yung impact ng mga ito ay lumilikha ng electrical charge. May two types of electrical charges, positive and negative. Sa ibabaw ng thundercloud may positive charge at sa ilalim ang negative. Hindi nakakawala sa ibabaw ng ulap ang positive charge. Pero yung negative charges sa ilalim pwedeng lumikit sa mga object na nasa lupa tulad ng puno o ng tower. At pag nag-connect ang two charges, Kumikidlat! mukhang pababa yung energy ng mga kidlat. Pero actually, ito ay pagtatagpo ng dalawang electrical charges doon sa gitna. Eh bakit naman kumukulog? Pag kumikidlat, tinutulak ng energy nito yung air sa gilid. And once mawala ang kidlat, bumabalik sa dati nitong space yung air at naririnig natin yung pagbalik nito bilang kulog. Kaya sunod lagi ng kidlat ang kulog. I believe. Sino ang founding father ng US Postal Service? A. George Washington, B. Thomas Jefferson, or C. Benjamin Franklin? Ang sagot ay ang tao sa $100 bill, si Benjamin Franklin. Kahit umuulan o mag-snow, tag-init o taglamig, sinisigurado ng United States Postal Service na ihahatid nila ang lahat ng sulat sa dapat itong puntahan. Pero, paano nga ba ang sistema nila? Una, mag-iiwan ka ng mail o sulat sa postal box.
kukunin ito ng postal carrier at dadalhin sa mail processing plant. Doon sa planta, dumadaan sa mga sorting machine yung mga mail. Ina-arrange ng machine yung mga mail para kita sa ibabaw yung address. Tatatakan ng barcode ang bawat item para alam kung saan ito i-deliver. Nakabase sa delivery zip code kung saang bins ilalagay yung parcel. Tapos dadalhin ito sa airport at isasakay sa eroplano. Pagbaba ng airplane, dadalhin yung bins sa isa pang mail processing center para isort ulit. And then, saka i-deliver ng mga truck yung mga sulat. Ang daming process para sure na makarating sa tao yung mail nila. I believe! Sa tulong ng American Engineering, naitayo ang isa sa tallest dam in the world, ang Hoover Dam. Nakokontrol ng daming distribution ng tubig. Piniprevent nito ang baha kapag tag-ulan at nakokonserve ng tubig kapag tagtuyot. May ibang silbi pa ba ang mga dam? Oo naman, tulad ng Hoover Dam sa US na isa ring power plant. Pinapower ng tubig sa dam yung large rotating devices kilala as turbines. Pag umiikot ang turbine, nagkakaroon ng power. At sa dami ng tubig sa Hoover Dam, kaya nitong mag-supply ng power sa western part ng US. Napapabagal ng dam ang daloy ng tubig sa ilog. Kaya pwedeng mag-swimming at mangisda doon. Bukod sa pagiging public utility, tourist attraction din ang Hoover Dam. I believe! Uso sa beach lovers ang surfing. Nagmula ang surfing sa Hawaii at parte na ito ng Hawaiian culture ng ilang henerasyon. Ang ibig sabihin ng salitang surfing sa Hawaiian language ay wave sliding. Tuwing na may mention ng surfing, naalala ko rin ang beach. Kapag napagod ka sa kakasurf, pwede ka munang magpahinga at mag-relax sa beach. Nakadepende sa weather kung pwede ka bang mag-surfing sa tubig. Minsan, may pagkakataon na walang waves o alon sa dagat. Pero pag meron ng waves, sabi nga nila, surf's up! Saglit lang ang oras na nakakapag-surf sa tubig ang mga surfers. At ang tanong ko ay, believers, gaano katagal ang longest surf ride? A. 30 minutes, B. 1 hour, or C. 4 hours? Ang sagot dyan ay letter C, 4 hours. Halos 4 na oras na nag-surf sa kanyang speedboat si Gary Saavedra. Impressive, di ba? Malaki ang impact ng World War II sa surfing culture. Panahon ng gyera nang naimbento yung materyales sa paggawa ng modern surfboats, gaya ng styrofoam, resin at fiberglass. Dahil naimbento ang wetsuits, hindi na nilalamig ang mga surfers sa tubig at pwede silang mag-surfing all year round. Sa sobrang sikat ng word na surfing, ginamit din itong term sa ibang bagay gaya ng surf the TV channel or surf the internet. At alam niyo ba yung slang term kapag nahulog kayo sa surfboard at nakainom kayo ng tubig dagat? Sabi nila, para ka raw uminom ng Neptune's cocktail, ipinangalan sa God of the Sea dahil sa sobrang alat. Speaking of lasa, may something sweet kayo na dapat abangan mamaya. Saan ba nagmula ang favorite dessert ng lahat? Ang chocolate. Gawa ang chocolate sa cacao beans na native sa Central at South America. Iniihaw at pinapatayo ang beans para maging cocoa beans ito. 3,500 years ago, nang makalikha ang Olmec people ng inumin mula sa cocoa beans. Mahalaga ang cocoa drink para sa mga Mayan. Iniinom nila ito pag may malalaking selebrasyon. Mga explorers ang nagdala sa Europe ng cocoa mula sa Amerika.
ang mga Europeans na hinahalo ang cocoa sa iba't ibang ingredients tulad ng sugar, cinnamon at ibang spices. Nagawa rin nilang powder ang cacao beans at na-incorporate nila ito sa mas maraming pagkain. iBelievers, may tanong ako. Anong popular ingredient sa Europe ang nagpalakas sa consumption ng cocoa powder? Ito ba ay A. Syrup, B. Grain, or C. Milk? Ang sagot ay C. Milk. 1800s nang naimbento ang chocolate milk sa pamamagitan ng paghalo ng cocoa powder at ng gatas. Dahil sa paglagay ng dairy milk sa cocoa, naimbento din yung mga chocolate bar. Early 1900s nang mag-start gumawa ang mga chocolate company noon ng chocolate candies. Noong una, mano-mano pa yung paggawa ng chocolates. Pero ngayon, may machines na kayang mag-process ng napakaraming chocolate candies. Cakes, pies, brownies, cookies, mousse, truffles, pudding at ice cream. Lahat yan pwedeng lagyan ng tsokolate, kaya lalo itong sumasarap.